Hello mga kababayan. So guys, bali Black Saturday ngayon. Tapos ang itatopic ko ay yung naganap na pagpatay ng mga pulis Davao dito sa mga drug addicts, drug pushers, drug users, no? So bali kasi si Mayor Baste Duterte nagdeklara siya ng all-out war sa drugs, no? So tapos nung ma-declare niya yon, syempre alam niyo naman, maaga pang media, nalaman na may mga 7 pinatay na may kaugnayan sa droga. Pero ayon kay Colonel Jean Pajardo na spokesperson ng PNP, ang sabi niya magmula noong January 1 hanggang March 25, 28 katao na ang napatay na may kaugnayan sa droga. Tapos ang sabi ang latest, dahil syempre ang Commission on Human Rights, ipagtatanggol ang karapatan ng mga to. Kasi alam nyo guys, ang mga taong to, para sa atin statistics lang to, diba? Nabalitaan natin, hindi na antig yung damdamin natin. Diba? Nandoon yung awa, pero yung effect, wala, diba? Kasi hindi mo kamag-anak. Pero guys, ang mga taong to, may mga nagmamahal ditong pamilya, asawa, anak, diba? Magulang. So, kumbaga man, bawat buhay mahalaga. Hindi pwedeng basta na lang pumapatay itong mga pulis na to. Tapos ang sinasabi, na-relieve na daw to. Itong mga pulis na to, 7 pulis na may kaugnayan dito. Pero alam nyo guys, ang pinakaulo nito na dapat din na mabigyan ng administrative sanction ng DILG, most especially ang DILG secretary na si Secretary Abalos, dapat niyang matawag ang mayor ng Davao ni si Baste Duterte, kasi dapat na managot dito si Mayor Baste. Kasi alam nyo guys, hindi kikilos ang pulis Davao nang walang basbas ni Mayor Baste. Kasi syempre ayun ang pinakaano nila, pinuno nila, di ba? Sa bawat lugar, ang pinaka basic unit, di ba? Family. Di ba? Sa ating lipunan, basic unit natin, family. Susunod na barangay, di ba? Kung anong barangay ang kinabibilangan mo. Tapos susunod kung anong municipality ka, di ba? Kaya nga dun sa mga munisipyo, nandoon yung mga mayor. Tapos kung anong distrito na, pinag-uusapan na dito yung mga ang namumuno na yung mga congressmen, di ba? Hanggang sa national na, aabot na andyan na yung mga mababatas natin, mga senador, national, di ba, vice president, tapos pinaka-pinuno ng bansa ang presidente. So dito, hindi kikilos sa mga pulis Davao nang walang basbas ni Mayor Duterte, Baste Duterte. So, kumbaga man, dapat mapatawag siya. Kasi, hindi ko malaman saan nanggagaling yung tapang ng mga Duterte. Bakit sila umaarte ng ganito na wala silang yung pagpapahalaga sa buhay. Basta lang papatay pagka ginusto. May kailangan bang patunayan na malakas sila, halimbawa sa lipunan? Diba? Walang dapat patunayan guys. Kasi walang malakas talaga. Kasi lahat tayo, subject tayo ng Diyos. So, walang makapagsasabi na, at hindi mo dapat ipakita. Halimbawa, ang tingin mo sa sarili mo, malakas kayo. Wala namang hindi pwede dito yung may papakita na hindi kami pwedeng, kasi parang ang dating sa akin, parang nung sinasabi ni President Marcos sa ibang bansa, na iba ang atake niya sa paglaban sa droga. Hindi siya kagaya ni President Duterte na maraming collateral damages. Pag sinabi collateral damages, hindi sila talaga yung mga dapat tamaan, hindi sila punteriya. Pero sila yung mga parang nahagip na mga ligaw na bala. Diba? Kunyari may target, sila yung mga collateral damages na hindi dapat masangkot. Pero halimbawa napapatay. Hindi sila yung dapat patayin talaga. Pero dahil nahagip nung ligaw na bala, tinamaan, diba? So dito sinasabi ko, na parang nanghahamon na rin si Baste Duterte sa administrasyong Marcos. So, kumbaga man, dapat ipatawag to. Kasi,
si President Marcos, hindi siya dapat yung sitting down. Alam ko naman, hindi naman siya vocal pagka halimbawa alam ko meron siyang gagawin, no? Hindi naman niya sinasabi. Cool down lang siya, pero nakikita naman natin yung action niya. Pero dito, dapat talaga ipatawag at panagutin ni President Marcos, no? Si Mayor Baste Duterte, na hindi siya basta pwedeng parang kumilos na akala mo kanya yung Davao. Diba? Naaariin niya yung mga buhay ng mga to at siya ang magpapasya kung sino ang mamamatay, sino mabubuhay. So guys, parang sinasabi ko kasi, kung titirahin lang ng Marcos administration tong mga pulis na to, diba? Parang kinakatakutan niya yung ulo. Kasi ang ulo niya, halimbawa sa ngayon si Baste, diba? Para yung Kraken, diba? Na yung Kraken, guys, siya yung parang master sa Greek mythology na marami siyang galamay. Tapos pag pinuputol yung galamay, nabubuhay. Umuusbong ulit. Pero ang kailangan nga patayin yung pinakaulo. 'Di ba dun sa Clash of the Titans na palabas? Para mapatay mo yung ulo ng Kraken. Kasi nga pagka inano mo yung kanyang mga galamay, nabubuhay ulit kasi buhay yung pinakaulo, 'di ba? Di ba, kinailangan na yung pinakabida dun sa Clash of the Titans, no? Mapatay yung si Medusa. Kasi pag tinapat mo yung ulo ni Medusa, yung mata niya, yung sino matititigan ni Medusa, magiging bato. So, kaya yung bida dun sa Clash of the Titans, di ba? Nagpumilit na mapatay si Medusa at yung ulo, di ba, makuha. Yung ulo ni Medusa. Para yun ang panlaban niya doon sa Kraken na makuha yung mapatitig yung Kraken. Tapos kailangan kasi yung ulo ng Kraken ang mapatay mo para yung galamay matigil ang buhay. So pag nung natamaan ng mata ni Medusa yung mata ng Kraken, namatay. Dito hindi ko mas sinasabing patayin si Mayor Baste Duterte. Ang sinasabi ko, bigyan ng accountability, 'di ba? Na kumbaga man, accountable siya kasi mga tao niya to mga pulis Davao niya tong gumawa nito Siya ang head, 'di ba? Ng Davao na kinabibilangan niya, 'di ba? Kung saan man naganap 'yon. Kumbaga siya ang pinaka-head. So, kumbaga man siya ang sa kanya nagre-report yung mga pulis na 'yon at maaaring dahil na rin sa utos niya, hindi niya maikakaila na declare siya ng war on drugs, 'di ba? Maaring sa utos niya yon. At sa totoo lang magsimula nung namuno si President Rodrigo Duterte sa atin, dito na nagsimulang magkalakas ng loob ang mga pulis na basta na lang pumatay ng mga taong bayan, na basta ang ikakatuwiran lang ng mga pulis na to ay mga nanlaban. So, di ba, ang sinasabi ko dito, first and foremost, dapat ipatawag, diba, si Mayor Baste, panagutin tungkol dito sa mga ginawa ng mga tauhan niyang pulis. Hindi pwede yung iiwasan na halimbawa iiwasan yung clash ng Marcos sa mga Duterte. Kasi pinapahiya na tong administrasyong Marcos sa mismong ating mamayang Pilipino at maski sa pananaw ng ibang bansa, mga leaders ng ibang bansa, sasabihin na dito pala uso patayan. Ang turismo mamatay sa atin dahil sa takot ng mga turista na puntahan tayo dahil na rin sa ingay na dinadala nito. Alam nyo ba? Kala nyo ba itong mga balitang to hanggang dito lang sa Pilipinas? May mga international media na maghahatid ng balita sa bansa nila na ganito pala sa Pilipinas kagulo. So ang sinasabi ko lang, hindi pwedeng matigil lang na basta na-relieve lang tong pulis Davao na gumawa nito. Dapat mismong si Mayor Baste Duterte, mismong siya mapatawag at mabigyan ng sanction. Walang wala ditong malakas ang Duterte. Dapat nga i-take talaga to sa totoo lang Ang sabi sa amin ng tatay ko, anak, yung mga walang hiya na yan, kaya yan naging walang hiya. At lalong nagpatuloy ang kasamaan nila kasi wala sa kanilang sumusupil, hinahayaan lang sila. Kaya ganyan lumaki yung mga sungay, lalong humaba sungay kasi wala sa kanilang halimbawa nagbigay ng panahon para
tapatan sila, kalabanin sila. Kalabanin in the sense na hindi ko sinasabi may patayang maganap. Diba? Yung lang tungkol sa batas maipairal na may accountability dito si Mayor Baste Duterte at panagutin. Diba? Dapat ang gawin nga ng Marcos, dahil nga pinapahiya siya ni Mayor Baste, no? Na parang sinasabi niya na tama ang pamamaraan ng tatay niya na si President Duterte, no? Ex-President Duterte, na tama ang pamamaraan ng tatay niya sa pagsupil sa droga dahil kinakailangan ng kamay na bakal para maipatupad ito, di ba? Kasi ayun ang gustong palabasin ni Mayor Baste. Tama ang tatay niya sa ganung method na ganung pamamaraan para supilin ang droga. So ngayon dapat challenge accepted dapat to kay President BBM na magkaalaman sila ng mga Duterte kung sino ang sino. Sino ba presidente dito? Ano ba ang talagang gusto nyo? Diba? Na ayaw nyo bang katahimikan? Diba? Yung mga ganon, dapat ipakita mo, President BBM, kung sino ka. Nasa iyo authority. At ipatupad mo ang batas na hindi naman kailangan na, wala akong sinasabi na patayin ng mga Duterte or what. Kumbaga man, mabigyan ng administrative sanction itong si Mayor Baste na halimbawa siya mo na masuspinde kung kinakailangan 6 months. Huwag nyo gawin 3 months yan, ang daming buhay na nawala. Pag ginawa nyo 3 months lang yan, dapat nga mataas pa sa 6 months kasi bawat buhay mahalaga, kaya nyo lang hindi pinapahalagahan yan o hindi nyo siya masyadong tinitira si Mayor Baste dahil hindi mahal nyo sa buhay ang naging biktima ng mga pagpatay ng mga pulis niya. Pero kayo nandiyan dyan para kayo binigyan ng authority tapos power para ipatupad ang batas. Gawin nyo nang walang takot na Duterte yan, nakakatakot yan, may mga galamay yan sa militar, sa PNP. Pag ginawa nyo ang tama, alam nyo guys, hindi nyo kakailanganin yung mga tao sa PNP, tao sa militar. Ang Diyos ang magtatanggol sa inyo. Mananatili kayo sa posisyon nyo pag ginawa nyo ang tama at walang sino mang makakapagpaalis sa inyo. Kung bagaman kung ang Diyos ang naglagay sa inyo dyan, walang sino mang taong pwede magpaalis sa inyo sa pwesto dyan. So nandiyan ka na, President Marcos. Gawin mo na yung tama. Kung bagaman panagutin mo rin si Mayor Baste Duterte sa mga patayang naganap na to sa bayan niya. O dito na lang ako guys, and blessings everyone. Bye!